These are strange times. But you have demonstrated before that you can face challenges. It's your mindset that frames everything you do. Altogether, we stay open. Open to creative and innovative ideas. Open to take action. Open to change. And also resilient. So you can stay open for business. Altogether, we've got this. You can rely on us. These are strange times.
These are strange times. But you have demonstrated before that you can face challenges. It's your mindset that frames everything you do. Altogether, we stay open. Open to creative and innovative ideas. Open to take action. Open to change. And also resilient. So you can stay open for business. Altogether, we've got this. You can rely on us. These are strange times.
but you have demonstrated before that you can face challenges. It's your mindset that frames everything you do. Altogether, we stay open. Open to creative and innovative ideas. Open to take action. Open to change. And also resilient. So you can stay open for business. Altogether, we've got this. You can rely on us. These are strange times. But you have demonstrated before that you can face challenges.
It's your mindset that frames everything you do. Altogether, we stay open. Open to creative and innovative ideas. Open to take action. Open to change. And also resilient. So you can stay open for business. Altogether, we've got this. You can rely on us.
Yun. Okay. Hello guys, welcome back to Itanong kay Master Baker. Season 2 na po tayo ngayon. Para po sa mga ngayon lang manonood, ipapaalam ko po na itong Itanong kay Master Baker ay isang joint project po with the Philippine Society of Baking at ng Filipino Chinese Bakery Association. No? So, napakapalad po natin na marami pong sumusuporta sa atin na sa katunayan hanggang June po, fully booked na tayo. So, marami po kayong maaabangan at marami kayong matututunan every Saturday hanggang June na po. At hindi na po tayo magtatapos yan, magtutuloy-tuloy pa po tayo. No? Isa po to sa mga advocacy namin as a grupo, ng PSP at ng PhilChai is para matutunan, mas marami po kayong matutunan galing sa amin. No? So, hindi ko na po matatagalin. Marami kayong i-expect ngayong araw at maraming salamat po ulit galing sa aming grupo. Sana po marami po kayong matutunan ngayon at Ma'am Tin, back to you. Season 2. After we heard a message to our president of SCDI, let's welcome the president, the new elected president of the Philippine Society of Baking, Mr. Jonathan Cabires. Hi, Sir Jo. Hi, good afternoon, Ma'am Tin. Yeah, so we are the new set of officers, right? Yeah, I think. So, narinig natin ng message si Sir Jeric, no? Can give some messages to our viewers ngayon dito sa Itanong Mo kay Master Baker, Season 2. Hello guys out there. Thank you very much for your watching today. Before we start, I would like to greet pleasant good afternoon to all of you. So welcome to this event, no? Our Season 2, Itanong Mo kay Master Baker. So this project, no, bali in collaboration with the joint project of Philippine Society of Baking and Filipino Chinese Filipino Chinese Baker Association, no. So the purpose of this event, no, is to help our allied members to promote their products and also to give you some ideas how to bake, no, especially those sa mga home bakers at saka yung mga gusto pa magbe-bake, no, sa ating industriya. So this event, no, is very special event for all the who wants to bake, no, doon sa bahay nila na magkaroon din ng negosyo, Ma'am Ten. Yes. Doon sa bahay nila. Sila ng mga Ideas. technologies, Yes, ideas, yes, na new trends sa pagbe-bake, right? Yes, Sir Jo? yes, ma'am. Yeah. For this afternoon, no, we have our allied members na mag-introduce ngayon ng kanilang product at ituturo sa inyo paano ang tamang paggamit nito, no? Para sa inyong mga produkto, bagong produkto ngayon, no? This is the new innovation of a product, no? Yes. Brought to you by Puratos Philippines. Okay? So napakagandang produkto ito. Huwag po ninyo i-miss yung time na ito, yung araw na ito na manood ng kanilang demo. Napakaganda po nito para sa inyo idadagdag sa inyong mga negosyo. So yun lang po yung ating ano. So welcome and enjoy and watch the demo, no? And enjoy the show.
So, you. thank you very much to all of you. Thank you as well, President Jonathan Caviles. By the way, no, we're so proud again na nagkaroon kami ng libro, ang Philippine Society of Baking. Once more, ini-invite namin kayo, yung mga wala pang copies, no, please take this copy, no. And also, I would like to thank you na ito is available din sa mga online shop, lalo na sa Shopee natin. And then if you want some copies as well, you can also message our secretariat or leave a message sa ating messenger, yung Facebook messenger ni PSB. Also, as usual, yung ating registration, online registration, sa lahat ng gusto magkaroon ng copy ng recipe this afternoon, hindi namin to ipopost, kundi bibigyan namin kayo ng copy through your email. Kaya please, lahat ng viewers, don't forget na mag-register tayo online. So open ang registration natin till this midnight, I guess. And also, hindi lang din na magkakaroon kayo ng recipe, may chance din kayo manalo ng mga prizes and surprises this afternoon. So hindi ko na patatagalin. Tatawagin na natin ang marketing manager ng Puratos Philippines, Miss Apple Bayongan. Hello. Hi, Ma'am Apple. Good afternoon, Christine. It's nice to be here. Yes, this thank you. afternoon. Yes. So, feel at home? Yeah. So, yes, we're very happy to be here, ang Puratos Philippines po. So, I hope everybody will stay this afternoon because we have a lot in store for you guys. We have new products to Wow. show and yung pong mga techniques, no, na ipapakita ng ating chef for this afternoon. Kailangan Yan. nating abangan yun. Yes. Ma'am Apple, can you tell us more about the Puratos Philippines? Sure. So Puratos Philippines po, no, has been here for more than 30 years Wow, sa tagal na rin, Philippines, no. But globally, we celebrated our 100th year. 100 years na po kami last year, no? So we turned 100 years. Happy anniversary. It's a 100-year-old company, yes. And ang pinaka main ano po natin, no, expertise is on bread improvement. Yan. So we've been into bread improvement for about 67 years now. Yan. So ganun na po katagal, no, ang ating pagiging expert in bread improvement. That's why this afternoon we have decided to show you, no, one of our new products. No, na it's a bread improver plus of course other products like fillings, glazes, na pwede niyo pong gamitin sa mga breads ninyo. Wow, that's correct. I think yung ating mga viewers very excited na makita yung mga i-demo natin ng mga breads this afternoon. Why can you please call our master Yes, baker of this course. afternoon? Ayan, okay, so we are honored to have our one of our technical advisors, no, from Puratos Philippines. So we have Master Baker Camp Simanes in the house. Hi, master baker, please. At the center. Yeah. Good afternoon. Hello, nakauna ba? Kamusta naman, Master Baker? Excited ka ba? Siyempre, itong tamblado to parang ito yung pinakabatayan ng mga panadero. Dati, nandito lang ako pero ngayon nandito na ako sa paninindigan ko na tawagin Master Baker. Paninindigan. Yes. And di lang nasa tablado ka, also nasa live ka ngayon with our live stream. Yeah, of course. Greeting. Okay, ma'am. So, actually, ma'am, yung title ng Master Baker. parang natatakot ako, ma'am, kasi baka ibang bukit ko eh. Yung Master Baker po ay actually hindi pa akma sa pagkatao ko, Hilaw pa ako sa Bakit loob. naman? Hilaw pa. Sa labas, lutong-luto pa. Mukha nga. Tama ka Pero doon. since na dito tayo, so yun, paninindigan natin. Tama para i-share natin yung ating karanasan sa mga panadero. Ayun. Linawagin mo karanasan sa pagiging panadero. Okay, hindi ko na patatagalin. I know the viewers are so excited. So I will leave the stage or the camera to our Master Baker and his co-host, Ma'am Apple. Thank you, Christine. Welcome. Thank you. So again, good afternoon to everybody. So yan po ang ating Master Baker for this afternoon. Master Baker Camp, ano po bang una nating gagawin today? What is your first Unang recipe? gagawin ko muna,
Siyempre, papakilala po muna ako sa ano at babatiin ko ng maayong hapon sa tanan, mga sa Visayas and Mindanao. At Diyos marahay na hapon sa mga kabikulan, sa mga kasamahan natin ng ating mga panadero dyan. So, again, ako si Kem. So ngayong hapon na tayo naghanda ng 3 recipe na alam natin na ma-share natin sa pangkabuhayan. Kasi alam ko maraming gustong mag-bake pero sasabihin nila, paano? So ito na yung pagkakataon, tuturo ko sa inyo na talagang napakasimple lang. Okay? Yes, okay. So, habang nagpe-prepare po si Master Baker Camp, yan, so explain ko muna sandali ang ating mga products, no? So, we have a nice display over here. Yan, so ito po yung mga breads actually na gagawin niya this afternoon. So we have 3 recipes, katulad nga nung sinabi no, ni Master Baker Camp. We have actually our Tigris Max Improver. So ito po yung isang i-feature natin no, na product for this afternoon. Yan. So isa po ito no, sa pinakabagong bread improver ng Puratos. No? And meron din po tayong mga fillings na gagamitin no, para sa kanyang recipes. So nakikita niyo po dito ang Crème-Fill Ultim Hazelnut. Yan. So ready to use po ito no, na hazelnut filling. And then meron din po tayong Crème-Fill Silk Yema. Yan. So it's another filling po na bake stable. No? So makikita niyo yan later, i-apply yan ni Master Baker Camp. And then may cocoa powder din po tayo para po dun sa hindi po aware no, na we also sell or we also produce no, cacao powder. As well as, for the last recipe later, no, ang gagamitin po natin is a complete bread mix. Yan. Kasi po, ang una nating mga recipes are all going to be from scratch. But the last recipe, we will be using a complete bread improver. No? So para po dun sa medyo hindi masyadong ganun ka broad ang knowledge sa pagbe-bake, masalo na kung baker kayo, no? So, I think this is a nice product for you because you can bake breads with just one mix. Okay? So, thank you so much. So, balik na tayo kay Master Baker Camp. Okay. Okay po. Bueno mga kaibigan, mentras na tayo'y magmi-mix, siyempre, introduce ko muna yung ating gagamitin. So, kanina ay nabanggit ni Ma'am Apple, yung ating improver. Ito yung bida sa araw na to. So, ibig sabihin, ito improver na to ay 0.4% based on flour yung ating gamit. So, ano ba yung 0.4? Ibig sabihin, based on flour is 4 grams lang. Kasi yung baking po is babase ka lagi sa flour, no? So, pag sinabing 0.4% is 4 grams po yon. So, sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga nanonood na gustong-gusto mag-bake pero mayroong hadlang na paano ba mag-bake? Siyempre kapag halimbawa first na magbe-bake ka ma'am, no? Isipin mo, sa choice pa lang ng flour, medyo tagilid na tayo. Ano bang bibiling kong flour? So halimbawa, inutusan mo yung anak mo. Anak, magbe-bake ako ng pandesal. Bumili ka ng flour. Pagdating doon sa tindahan, pagbilang daw ng flour, so ibig sabihin, pag sinabing basta flour lang, hindi mo alam kung ano yung bread flour, ano yung all-purpose flour, or cake flour, or yung sinasabing third class. Okay, para hindi po tayo mag-confuse, no? Pag sinabi kasing scratch recipe, nandiyan dyan yung tipong kailangan natin ng yeast, salt, sugar, optional, milk, o kaya fat. Ito yung fats, water. Ito yung improver. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ingredients na mayroon tayo. So, more than 10 yan kapag naglagay ka pa ng mga flavoring dyan. Okay. So, paano tayo mag-start? Okay, syempre mag-start tayo sa flour na ating gamit. Oo. So, I think we need to explain first, no, ano yung gagawin mong recipe for today. So, I think ito yung... Ito ang tawag dito ay... Yan ang una natin. Coco queso picante. Yan. Picante. Yes. Ibig sabihin maanghang. May sili. Ito po ay galing sa... Ay, shoutout kay Sir Ale. Okay.
ibig sabihin, ito ay galing sa Bicol eh. Parang sa Bicol kasi gusto yung mga tinapay maaanghang. So kaya in-apply natin sa tinapay, no? So, Actually, this is one of our, yung recipes po namin, kasi nag-develop din po kami ng mga recipes na under Breads of the Philippines. Yan. yes. So, alam naman natin, no, na ang Pilipino talaga gusto soft, no? Soft and sweet, or minsan savory, pwede din, no? So, ito yung gusto talaga ng mga consumers natin ngayon. So, meron kaming collection actually ng recipes, no? Yan ang tinatawag namin, yun nga, Breads of the Philippines. And isa po ito doon, yung gagawin ngayon ni Master Baker Kemp. okay, so start na tayo. So syempre, and water. Siyempre, hindi ko muna uubusin yung tubig kasi hindi ko kabisado yung flour kasi yung flour is laging flour is variable. Kumbaga parang nagpabago-bago yung water absorption niya. Okay, so i-mix ko na. Dito ba? Okay? Back in the mixer. Yan. Lakas makapang mayaman to ah. Oh. Nangangain to ah. Hindi masyado maingay. Siguro, Kemp, habang nagmi-mix, Master Baker Kemp, explain natin ano ang difference ng Tigris Max. Okay. No? Versus other improvers. Kasi ang dami natin, I'm sure kayo po gumagamit ng improver. Yung iba sa inyo dito na talagang marunong nang gumawa ng breads, no? So you might be using other improvers, no? So you might be wondering what makes Tigris Max different, no? From other improvers, no? Okay. So- Chef, wala naman akong improver. Pwede ba ako gumawa ng tinapay? Pwede. Pero ang tanong doon, gaano ka kasigurado na okay yung tinapay mo? Kasi iuutos mo yung natural eh. Halimbawa, pilagay mo yung improver is parang seatbelt, no? Pag ikaw sumakay ng kotse, dapat sigurado ka, mag-seatbelt ka para yung ano mo, lagi kang safe. Yung may nanggugulo. Okay. So, kapag gumamit ka ng Tigris Max, ibig sabihin, gaganda yung tinapay mo, hindi lang yung stability ng dough, and then yung mas malaki yung tinapay mo kasi nga nakakatulong yung enzyme na mayroon doon sa Tigris Max. Kapag naman wala kang improver, pabor ako dun ma'am sa magagaling talagang panadero. Kasi kapag talagang magaling kang panadero, kahit wala kang improver, totoo naniniwala ako doon. Pero ang tanong, paano mo ipapasa yung kaalamang-alam mo dahil talent yun eh. Oo, correct. So kaya mayroon tayong improver na para kahit kaninong may pagawin tinapay, kaya gawin. Correct. Oh. Hindi, saka kahit ano man ang situation sa loob ng bakery, kasi nag-iiba-iba rin po, di ba? Totoo. Ang temperature, di ba, no? So Yes, it ma'am. really affects yung performance ng dough. Yun pa ang ginagawa ng improver, no? So it gives strength to the dough. Oh, kapag malaki yung Pwedeng mas mapalambot yung tinapay mo, tinapay, yeah. ibig sabihin, dadami yung gawa mo. Kasi halimbawa, 30 grams yung gawa mo, no? Pwede palang gawin kong 28. Ngayon, yung 28 grams na yan, mag-accumulate yan eh. Yung 1 kilo mo, magiging 64. Yeah. Ngayon, yung 4 na pirasong excess doon, times 2, Minultiply mo, correct. 8 pesos kasi yung Yes. pandesal, di ba? Yes. Ngayon, sa isang sako, papalo ng mga 6,000 yan a month. Ibig sabihin, yung profit na May ibibigay ng savings. Tigris Max, Oo. dadagdag pa doon sa ano mo, sa savings mo. Yes, so kakalaruin ko lang, Chef, Master Baker Chef. Master Baker. Yan. So, ang ano po is, pag gumamit kayo ng Tigris Max, no? Kung ikukumpara nyo po, yung dalawang tig 30 gram na pandesal, let's say pandesal, no? Yung isa using Tigris Max, isa using a different improver,
mas malaki Apa. ang size. So para hindi kayo Tigres Max. May Tigres Max. Yan. Max malaki. Ipasok mo yung Max malaki. Max mabilis. So yan. di ba? Yes, totoo po yan. Lab tested po ito. We've tried it against different competitors. No, yung mga ibang brands po ng improver. Talaga po mas marami ang magagawa ninyo. Kasi sa 28 grams, no, na pandesal, let's say, kasing laki po niya, yung 30 grams na walang Tigris Max o yung may ibang improver. Okay. No? So, meaning to say you can save. Yun nga, may savings kayo talaga every time you bake, no, your bread. Okay, para dun din sa para hindi tayo mahirapan. Alam natin, ma'am, na ngayong pandemya, bakit nilagay agad ang butter? O, di ba? Okay po. So, yes, ma'am. Tama po. Sa turo talaga sa school, okay. Bakit huling ilalagay yung water? So, ang kasabihan doon, kailanman hindi nagsama ang tubig at langis, no? Pero ngayon, itinuturo ko sa inyo kasi, kumbaga para sa akin, napakanipis ng difference nun. Kasi, sa realidad, sa dati kong work, nagmamasa kami ng 6 bags a day. Isang masahan na. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, i-late mo yung yung fats. Okay, paglagay. Ngayon, na-develop na yung dough, yung fats, naiwan. So, ibig sabihin, napakalaking ito-troubleshoot ko doon kesa doon sa pagsasama-samahin ko na. Okay? Okay. So, yun ang sagot. Thank you sa tanong ni ma'am. I think may iba pa tayong questions, no? So we see some questions here. Shoutout daw kay Maria. Ito Maria. May shout out. Oh. Oh, Chef Camp. Yeah, may shout out ka. Question. Ang ating questions. Ayan. From Tere Cabrera. Ano po ba ang tamang ratio ng bread improver sa flour na gagamitin? Mayroon tayong iba-ibang improver natin. Mayroon tayong 0.4, mayroon tayong 0.6, mayroon tayong 0.8. Depende po sa brand. po sa brand ng But improver. The one we're using now? Ito is 0.4 ang gamit natin. 4 grams lang sa 1 kilo. Okay. Anong method? Ito po ay no time dough method. Yes. Question po yan ni Nida Mayangaw. Anong mixing method na ginagawa ngayon ni Master Baker Camp? Shout out from Mardy Guzman. Good afternoon, watching from Calasiao, Pangasinan. Mr. Cakeman Bake Shop. Kilala mo ba siya, Kem? Ay, sa Calasiao, yes. Sir, Thank you po for watching. Ayan. okay ma'am, dagdag ko lang, no? Kasi marami tayong mga nagtatry magpanaderya ngayong kasi maraming mga musikero na wala ng trabaho. Yung mga ibang karpintero, walang trabaho kasi yung mga sa company. So, share ko lang sir, sa mga musikero dyan na may kilala akong musician ngayon gusto mag-try Nagbe-bake na. nagbe-bake. Oo. I-share ko sa inyo sir na hindi komplikado yung pagbe-bake. Kumbaga, ang formulation ng tinapay, flour, 100%, water, almost 50 to 60%, sugar, salt, and then water, nabanggit ko yung water, no? So, optional yung milk o kaya fats. Yeah. Yeah. Ngayon, sir, ipapaliwanag ko sa inyo, yun yung formulation ng tinapay, formulang tinapay. Ikaw bilang isa kang musikero, ang pinaka-formula mo dyan, yung chords niya, di ba? So, tumutugtog ka ng gitara, pabago-bago yung chords mo. Okay. Thank you. Dito ako nakatingin. Okay. Pabago-bago yung chords mo, sir, no? Ibig sabihin, sa isang chords mo, o kaya, halimbawa na lang yung daga, no? Tutugtog ka nun, may nabuo kang isang kanta. So, ganun din sa tinapay na to. I-less mo yung ganyan, i-less mo yung sugar, i-less mo yung Kompleto ang kanta. Oo. Iba-iba yung Kasi po mahilig kumanta si Master iba-iba yung magagawa mong tinapay. Okay, so kaya mo na gumawa ng tinapay kahit bilang isang hindi mo talaga linya, okay? So, ito ma'am is I okay think na? ready na ang ating dough. Yeah, pwede na siyang masa ni Master Baker Camp. Okay. Okay na? Okay na. So, hindi na didikit. So, papahingahin lang natin sa
Yeah, so again, ang ginagawa po natin is the Coco Queso Picante. Yan. So it's a recipe under the Breads of the Philippines na concept. So katulad ng sinabi kanina ni Master Baker Kep, ito po ay nag-originate or inspired by the province of Bicol. Yan. Kasi nga po, karamihan po ng mga dishes doon is spicy. Yan. So bakit po natin hindi ilagay sa tinapay, no? So yan po ang inspiration ni Master Baker Kemp for his recipe. This Okay, so pahingay natin kasi pagod siya. So, itong resting, ibig sabihin, nire-ready mo yung mga tawag dito, lahat ng ingredient na mayroon dito, parang nire-ready mo siya. Kumbaga parang bagong gising ka, no? Bagong gising ka, patakbuhin ka ng mabilis. Kaya mo ba, Ma'am Apple? Hindi. So, kailangan mo ng stretching. So, ibig sabihin, ito, maglalakba yung tinapay mo. So, kailangan i-ready mo din siya. Yung pagre-rest nito, yun yung pinaka stretching niya, kumbaga. Okay? So, 30 to 45 minutes. Okay. So, 35 minutes. Antayin natin 45 minutes ba dito? Pero may naka-ready tayo, no? Magic po. Instant, nandyan na. Naka-rest na. So kanina, mapapansin mo, bakit kailangan ipahinga. Yun, nasabi ko, isa yun sa nire-ready mo. At pangalawa, hindi mo siya kayang utusan yung dough. Kasi, kunin ko ulit ha. Para ma-explain natin maayos. Ano ba yung sinasabi ni Chef na parang hindi mo kaya utusan? Okay. Uutusan ko siya, humaba ka. Hindi kaya, suwail siya. Bumabalik. Ibig sabihin nga, pagod. Ikaw ba naman paghampas-hampas mo dito pag hindi ka mapagod? So, ibig sabihin, isa din sa pinaka-bentahe, pag nakapahinga yung dough, ibig sabihin, napaka-relax niya. Okay. Okay? Relax na relax siya. Okay? Yan. Ngayon, since ang gagawin natin dito is yung Coco Queso Picante, depende kung ano yung gusto mong size, pero karamihan 50 grams. So, dalawang 50 grams yung pagsasamahin natin. Okay? Kakat natin. So after nyan, Chef Kemp, yeah, you will be filling it with the green chili, so cheese. Yeah, quick melt cheese. Ano po, siling pangsigang. Okay. Para hindi ho sobrang anghang. So ang gagamitin ni Master Baker Kemp yung siling pangsinigang. Ano man tawag doon? Opo. Siling labuyo lang alam ko, pero maaaring Siling sobra. pangsigang yung tawag ko dun. Oo. Yan. So wala siya. Actually, pwede rin po itong lagyan ng meat Pero itong recipe ngayon ni Master Baker Kemp, hindi po niya nilagyan ng meat. Ano ma'am, parang That's all nire-ready veggie ko lang. talaga siya sa dadating na yung mahal na araw Oo, tama. Bawal Oo nga init. naman. Yan. So, pwede po ito. Itong ganitong klaseng recipe, no? Para sa Holy Week. Yan. Kasi Okay. wala siyang karne. So, it's all veggie. Bibilugin uli natin. So, paano ba magbilog? Ganto? Yung iba po kasi, na ganyan-ganyan. So, hindi po ito bilo-bilo na parang aanuhin natin, no? Nakita ba? So, ganto. Sa parang gusto talagang, gustong-gusto gumawa ng tinapay pero hindi magawa-gawa dahil ginaganto. So, mainit na yung tinapay, wala pang nangyayari. So, ganto po. Sa umpisa, yan, papasok mo lang sa loob. So, makinis na siya. So, ganun din dito sa kamay. Ibig sabihin, hatakin mo siya, tulak, hatak, tulak. Pwede na ganyan. So, tinuturuan pa tayo ng technique, no? Ni Ayan, Master no? Baker Yan. Kemp. Paano ba i-handle ang dough? Okay. No? So, During pag sanay na molding. sanay ka na, tingnan mo ha. Oo. O, ganyan. It takes practice, Master Baker Kemp, na? Okay. Ilang years ka na bang panadero? Ngayon. 20 years na, ma'am. 20 years, no?
Sa June, 21 years na. Wow, okay. So ito, bawat galaw mo ng dough dapat pinapahinga. So katulad nga ng sinasabi ko kanina, utusan mo yan pagpagod, suwail yan. O, hindi siya mahaba, di ba? Okay. So itong nakapahinga na, saka natin, ito yung gagawin natin. Yan. Okay. So Ma'am Apple, ikaw ba ay gumawa na din ng Ng bread? ng bread? Hindi. Alam mo gumagawa ka ng Hindi cake? ako nag-try pero cake, yes. Okay. I think kasi yung mga tao ngayon, I think for them mas madaling gumawa ng cake, no? Kasi you don't really need to use your hands para magmasa, ganyan, no? Cake is mixer lang, or you can mix also using your spatula or your wire whisk. But I think, yun nga, if we practice, I think we can really do breads as well. Dali lang, ma'am. I'm sure kayang-kaya nga. Masala na meron tayong mga Purato solutions din na pwede sa inyo. So mamaya papakita natin yan, na instead of doing breads from scratch, meron po tayong complete mix as well para gumawa ng mga tinapay. So bagay na bagay po yan para sa inyo na hindi talaga gumagawa ng breads. Probably you're making cakes already. So pwede rin kayong mag-diversify into making breads, no, by using complete mixes, no, para mas mapadali po yung inyong buhay. Okay. Okay? So, gagamit na tayo ng siling haba. Ayan. So, yung iba naman, ginagawa yung parang dynamite. Pero ang gagawin natin para ikakat na lang natin yung sili. And then, bahala po kayo kung ano yung kesong meron kayo sa bahay. Pero ang pipiliin kong keso yung medyo natutunaw siya. Hindi siya yung, yung purong cheddar, no? So, Dapat quick melt. alam niyo na yun kung anong klaseng keso meron, no? Tatlo lang. Okay. So, bahala po kayo kung gusto nyo igisa muna yung Pero para sa akin, parang hindi na kailangan kasi pagdating dito, maluluto Bibig din yan. naman eh. Oo. So maluluto rin naman siya. So, yung aroma ng sili plus yung cheese, para kang Bicol Express na nasa loob ng tinapay, kulang na lang karne. Correct. So again, ang ginamit po ni Master Baker Kemp, no, na improver is the Tigris Tigris Max. Max. Yan. So pag ginamit nyo po ito, tulad nung sinabi namin kanina, no, kasi baka po may iba na ngayon lang nag-online, no, and you just joined us this afternoon. So para lang po ulitin natin, ang ginagamit po ngayon ni Master Baker Kemp is the Tigris Max Bread Improver. Yan po. So isa po ito sa mga improvers ng Puratos Philippines. Ito po yung kinoconsider natin na good or economical, but it's really good because we have also improvers na medyo mas high quality, no? Ito yung, I'm sure iba sa inyo familiar, no, with S500. Yan. So S500 po talaga is the flagship brand of Puratos, no? Known ito worldwide. Kami po ang unang nag-launch, no, ng bread improver, no? So this is S500. It's available globally, pati po sa iba-ibang countries, kilala po yan. So meron po tayo dito niyan, S500. That's our high quality bread improver, which is really complete. And for this afternoon, we're introducing another one. Yan. So para po ito, kung ang S500 po is high quality, no? So it's for both crusty and also soft breads, no? And Okay, for longer so- shelf life, no? Pero ang ano po natin, ang ginagamit natin ngayon is Tigris Max, no? So ito po is for fast-selling types of breads. Okay. So, paansahin na po natin to. Sa loob ng 45 to 1 hour. No? Depende po kung anong meron tayong proofer o depende kung anong meron tayong kusina. Pero pinapakita, bakit tinatakpan? Kasi syempre, paano yan? Wala akong proofer sa bahay. So, hindi na ako gagawa ng tinapay. So, huwag kayong mag-alala. Hindi nagtatapos yung karir nyo sa kapag wala kayong ganun. Pwede nyo naman takpan muna yan para hindi madry. Okay? So, eto, ipapalagay ko muna sa ating proofer. So, tawid na tayo doon sa pangalawang recipe natin. Okay?
So we're on our second recipe, no? Habang binibake po ang ating coco queso picante. At dun po muna tayo sa pangalawang recipe ni Master Baker Kemp. Okay? Pangalawang recipe. Which is, still from scratch. Scratch recipe po, using, again, the Tigris Max bread improver. Ayan, ito maganda rin to. Okay? Yan, maganda po itong next nating recipe din, no? Choco lanay. Ano ba yung lanay? Sa salitang Cebuano, yung lanay is yung umaagos, naglalawa, umaapaw. Yung, alam niyo po yung Spanish bread, so nilagyan parang Medyo similar, no? similar doon yung palaman. Mayroon lang cocoa. Yeah. May So, chocolate. kokowang ano natin. Depende sa kokowang gamit. Meron kasing kokowang medyo, kahit ang dami mo nang ginagawang Yeah. kokowa, parang brown pa din, no? Okay. So, ganun ulit. Start tayo sa pag... So again, yung chocolanay po, it's another recipe, no, from our Breads of the Philippines collection. So this originated in Cebu. Tama, Apa. no? Okay. So it originated from Cebu, no? Inspired from bakers in Cebu. So ginagawa po nila ito, no, sa mga side street bakeries sa Cebu City. So it's called chocolanay, and we will be using again the Tigris Max improver. So yan, habang nagmi-mix po ang ating Master Baker Kemp. And together also with Brugman instant yeast. Lumabas sa camera. Ayan. So meron po tayong yeast, no? Ito po yung ginagamit niya. And then, meron din po tayong butter oil substitute, no? Isa yan sa gagamitin ni Chef Kemp. And the white shortening, no? Aside from the Tigris Max bread improver. Okay, so, papansin nyo po, lagi akong, kasi mas magandang magbawas ka ng tubig kaysa magdagdag ka ng flour. Kasi, imagine, etong recipe to is, kumbaga, na-cost mo na to eh. Once na yung tubig is napadami ka, tendency na maglalagay ka ng flour. Yung flour, may cost. Added cost yun. Pero yung tubig, wala. Di ba? Okay, shoutout pala kay sa mga kasama natin sa Puratos. Oo nga, baka Sa may Cheche, questions tayo dyan. KD, Pau, Mangban, hello po. And then sa si Tarlet ng General Trias. At sa lugar ko sa Bicol, sa Daraga. Lahat ng mga ka-bakers dyan sa Daraga, alam niyo na po yan. Okay. Ayan, ito na yung ating mga nagsha-shoutout. Anong pagkaiba ng May tanong. S500 at Tigris Max? Ayan. In-explain ko kanina, pero explain mo pa rin. Sige. Okay, ganito po. Sa S500, mayroon tayong brand na S500 Active Plus. Na yung Active Plus po is complete. Kumbaga yun ang pinaka-superior natin eh. Kumbaga si Tigris Max mo is tawag dito, regular improver lang. Pero kung gusto mo ng premium improver, doon ka sa S500 Active Plus. Okay Correct. po. Ayan. Para po dun sa may gusto ng mga recipes, Don't no, you have forget to to register. register Please the- register because the recipes will be emailed. Is it going to be emailed to them? Okay. Yeah, i-email po natin ang recipes na yan. Shoutout pala sa idol ko dyan, si Boss Jimbo. James Magos. Ayan po. So meron tayong question. May small packaging po ba kayo ng Tigris Max para sa mga home baker beginners? Ito po ang small packaging niya. So this is actually 500 grams. Hindi po siya 1 kilo. Yan. This is 500 grams po. No? So ang isang 500 grams, no? Isang bag of, makakagawa ka ng how many 4 times 25. batches? Ilan ba? Sa 100. 100 grams sa isang sako. So ito, 100. 500 grams. Ay, ilan ba to? 500? Yeah. Ano na to? 5 sako na. Ano? Marami ka na magagawa. Sa isang ganito lang. This is only 127 SRP. So this is retail price sa Manila, no? It's 127 po. So if you want to do your costing, so it's 127 per kilo. Okay. So habang umiikot yung ating mixer, gagawin ko na yung aking palaman. Okay? Yes. Yung palaman natin is cocoa powder, Scratch. butter compound kapag walang butter compound, butter. Kung hindi butter, batir-batiran, no?
condensed milk, all-purpose flour. Ipakilala natin. Yan, ito yung... Ang ating cocoa powder. Okay, ito yung product natin dyan, yung cocoa powder. So, hindi na natin kailangan ng wire. Kasi nga yung, ito, simpleng-simple, yung parang palaman lang ng Spanish bread to eh. And then siguro, di ba this is from scratch kasi yung ginagawa mo? Scratch, ngayon? yes. So ito yung palaman niya for the lanay. But then, meron din po kami ready to use, no? So just in case, gusto nyo po ready to use na ang gamitin. Ayaw po. Yeah, we have this one. It's creme fill ultim hazelnut po. But this one is hazelnut flavor. So it's just to add another variety for your chocolanay. So pwede rin po siyang gamitin, no? For this kind of application. Yan. So ito po yung ating, again, creme fill ultim hazelnut na filling. And it's bake stable as well. So pwede po siya talaga ipalaman, no? And i-apply before baking. Okay. Parang gusto ko mag-add ng kaunting tubig. Kaunting-kaunti lang. Yeah. Para hindi masyadong dry, ano? Opo. Hindi kaunti pa. Okay. Naaamoy ko na siya. Mabango. Master Baker Kemp. Okay, halos sabay lang tayo, no? Okay. Yan. So habang naglalagay si Chef Kemp ng filling, no? Sa kanyang piping bag. Yeah. So para lang po dun sa mga interested, no? So we all know po na lahat po ng mga bakers today, no, are trying to sell online. Yan po kasi hindi po naman po tayo lahat pa nakakalabas, no? Very limited pa rin po ang movement natin. That's why ang Puratos po, we're also introducing or we're also offering our bakers, no, a free web shop, no? So if you're interested, kung gusto niyo po i-try na magkaroon ng sariling web shop, no, for your business, kasi uso na nga po ang magbenta online, no? Marami tayong nakikita today. They sell through Facebook, they sell through Instagram, no? So ito po is really a web shop for your business. So if you have a bakery, just let us know if you're interested. No, we will be happy to show you what Baker Online is all about. So Baker Online po ang tawag sa kanya. So it's actually a web shop, no? It's going to be your own web shop. So isi-set up po namin yan for you. You can put in about 20 products for the free trial. Yan, para po masubukan ninyo, no, how it is really to sell online. Then kumpleto po ito from start to finish, no? You can sell your breads there, your baked products. And then pag umorder po yung mga customers ninyo dyan, they can also pay online, no? And then kasama na po dyan ang delivery service because we are tied up also with Mr. Speedy. Yan. So ito po yung convenience, so yung ino-offer natin to our bakers. This is our means of helping you cope up with the changes ngayong pandemic period. Yan. So, because yan nga, ang gusto natin kasing buhayin ng industriya, no? We wanted really to help. And this is a way of helping, no, you guys, yung mga bakers natin dyan, no, kung na mag-continue po para you can continue selling your baked products. I-ano natin, ma'am, ituro na natin sa kanila kung paano lagyan ng Yes. palaman. Okay. So again, yung doon kanina, basta tandaan nyo lagi, after ng mixing, bigyan mo ng karapatang magpahinga yung dough. Kasi kumbaga parang, alam mo sa tinapay, ma'am, kasi dapat yung pinakapangunahing tawag dito, ingredient, pinakamahalagang elemento sa tinapay yung time, di ba? Yes. Kasi nga kapag walang time yung ano, paano magiging masarap yung tinapay mo kung hindi mo binigyan ng chance Tama. na mag-ferment, Right. di ba? Okay, so and then ipasok natin yung respect, no? Respeto mo doon sa tinapay kasi pag tayo wala naman tayong hindi naman aangal yung tinapay na pagkamasa mo gagawin ko na . So, ibig sabihin, hindi mo nirespeto yung oras ng papahinga ng Yes. tinapay, no? So, katulad nga That's why we kanina, always say, di ba yun nga, time is the time, okay. as So, a very ngayon, important element. lagyan na natin ng palaman. Yung kanina na nakapahinga na siya. Ready na, okay. So, pwede na palamanan. Ang chocolanay. So, once again, what we're doing for the second recipe is the chocolanay.
Yan. So it's a recipe From inspired. Cebu. Yeah, from Cebu City. Yan. Chocolanay. So ito yung sinasabi ko kanina na talagang ano na siya. Ang ganda na ng dough. Kumbaga, kahit anong iutos mo sa kanya, susundin ka na. Kasi naka-rest na siya. Opo. Yes. Alright. Talagang na-master Ma'am, na sa ni... shoutout daw. Okay, may shoutout ba? Ayaw pa shoutout daw, Miss Marilu Cabuelo. Hello. Thank you Ay, for si watching. Ma'am Malu. Kakilala mo. Oh, si Marilu. Hello, Marcelina. Hello po. Nice to see you. Nice to have you with us this afternoon. May tanong ba? Okay. May nagtatanong po. Si Miss Nerissa Patenyo. Thank you for your question. Meron kayo sa Shopee? Yes. We have resellers on Shopee and Lazada. Yan. So makikita nyo rin po ang aming mga products online, no? Being sold by our resellers on Shopee and Lazada. Okay, sabihin mo muna. Ano ba yun? Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Add to cart. Pilimin po. Add to cart po, Paratos Products. Don't forget. On Shopee. Ito and lang, Lazada. simple lang. Isang tupe. Ayan. So, pino-fold po ni Master Baker Kemp, no? Para ma-form ng ating chocolanay. Kasi it's like a flat, medyo flat type of bread, no? Na may folds. Okay? May tanong si Miss Tita Javier. Ay, wala. Okay. Ilang minutes po ang pag-knead sa dough sa Okay. mixer? At So, ano pang speed ng mixer? Dito po, sa mixer po natin, karamihan sa mga mixer natin, yung speed niyan, minsan 1 into lang, minsan 1, 2, 3. So, ang unang speed mo doon, pwedeng 2 minutes, kasi ang dahilan mo doon, para hindi kumalat yung ano mo. So, slow motion muna yung ano mo, siguro 1 to 3 minutes. Pwede na yon. And then, shift mo doon sa high speed, o kaya, depende ma'am sa mixer mo baka mamaya yung mixer mo talaga sobrang bilis naman sa number 3. Pwede mong 1, 2, 3, hanapin mo yung akma doon sa dough. Kasi minsan mayroong mixer na number 2, ang bilis na Diba? Kaya na number Depende sa klase 1. ng Kung kaya naman ng number 1 yung ng mixer mo, doon ka na lang sa number 1. Kasi yung tinapay naman, mas okay na nagmamasa ka ng marahan lang. Kasi binibigyan mo ng chance na mag-incorporate yung liquid doon sa dough. Kasi nga, kumbaga pag sobrang bilis yan, parang dinevelop mo na agad yung dough na yung liquid, hindi man lang niya ninamnam yung ano. Imagine ma'am speaking of mixing, ang dami ko nang sinabi, Etong harina, dry na dry to. Tuyong tuyo to. Ito yung tubig. Nag-uusap-usap din po yan. Hindi lang nagsasalita. Sabi nitong harina, sana diligan mo na ako. Ngayon nilagay mo na yung tubig. Nagsasalita din siya. Sabi niya, sana ibabad mo muna dyan. Huwag mo muna akong alisin dyan. Ngayon, sabi ko nga, kapag wala kang hindi mo nirespeto yan, minasa mo agad, tapos pinutol mo agad, sinalang mo agad. Hindi masarap yon kasi nga parang hindi nyo man lang nakapiling na matagal. Okay. Ganun yun. Over pa si Master Baker Kemp. Kaka-Valentine's lang kasi, no? Pagpasensya. May hangover pa siya sa Valentine's Day.